Na-bless ba ang bawat isa? Amen! Napakaganda kapag tayo ay nasa presensya ng Panginoon at walang iba kundi purihin siya. Siya yung nagbibigay sa atin ng katagumpayan sa buhay, kagalakan sa buhay, kapayapaan sa buhay, mga provisions na binibigay ng Panginoon. Kaya karapat-dapat lang siya. Karapat-dapat lang siya na ibalik sa Kanya lahat ang papuri. Lahat na accomplishment natin sa buhay, binabalik po natin sa Panginoon yon para pagpalain pa tayo ng lubos-lubusan. Nakakalungkot kasi kaninang umaga, kahapon, nasa Prayer Mountain tayo. Kinukontak ako nung isa way back 2000, mga 96. Mga kasama ko sa Oman. Tapos isa sa elder ng church na inaatinan ko doon. Yung pala, binabalita niya sa akin na namatay. Siguro mga kasing edad ko lang yun or mas bata pa sa akin. So kahapon, kinukontak niya ako. Hindi ko napansin. Nandun tayo sa cubicle eh. Mga 4:05 or 15, nasa loob tayo no. So, sinilent ko yung cellphone. Pagdating ko sa bahay, pag-scan ko ng ganyan, aba, nakailang call. Sabi ko, bakit tumawag? Trinay ko, gabi na, kasi sa US, iba rin ang oras, wala na rin nagre-response. So, ang ginawa ko, nag-send ako ng message. Oh, kasi nakalagay doon, binalita sa akin, si Brother Bert ay kumanan na. Sabi ko, ano nangyari? Hindi ko alam. Brother Bert, hindi si Brother Bert namin dito. Brother Bert Daang. Daang ang apelyido na. Tapos ngayon, nag-send ako ng message kaninang umaga, gabi. Hinayaan ko, kanina, tinawagan naman ako, kaya nag-usap kami. Sabi ko wala talaga tayong magawa dyan dahil ang buhay ng tao ay may hangganan talaga yan. Nasa sa Panginoon kung hanggang kailan ang itatagal natin sa ibabaw ng mundo. Kaya ang aking suggestion dyan, sa bawat isa sa atin, habang tayo ay nandito sa ibabaw ng lupa, sikapin natin masaya tayo, may kagalakan sa ating puso, kasi ang gusto ng Panginoon ay ang may kagalakan tayo lagi. Kahit na mahirap ang ating dinarana sa araw-araw, napakaganda na, sabi nga, naalala ko naman ang James na, count it all joy when you face various trials. So, ganun po ang buhay ng Kristiyano. Yun ang kakaiba sa atin. Pag namumuhay tayo sa ordinaryong pamumuhay sa lupa, pag nakaka-encounter tayo ng ganyan, nagwawalak na tayo at nahihirapan na tayo. Minsan, nagmumukmuk na lang sa isang sulok. Pero kapag nasa Panginoon tayo, kaya natin paglabanan yung mga yan. Amen ba? Amen. So, wag na tayo malungkot Masaya, kahit may problema. So, nung nakaraan, ang ating tema ay tungkol sa... yan ang gusto ko sa inyo, kabisado nyo. At marami atang na-expose doon. So, ngayon, yan po, kaya natin nilalagyan ng mga tema para ito, maobserbahan natin sa sarili natin. Kung tayo ay minsan nandiyan pa tayo sa estado ng ganyang kalagayan. Para ngayon, patuloy natin saliksikin, hingin sa Panginoon na makalaya tayo sa mga ganon. Tapos ngayon naman, ito na naman, Jesus, the bondage breaker. So, ang ibig sabihin niya, kaklaro ko lang yung bandage, hindi yung bandage mga mamaya. Bandage yung pagkatali natin. Nagapos tayo, naalipin tayo sa isang bagay na minsan hindi natin namamalayan sa sarili natin. Yun na naman ang dapat maputol sa atin kasi minsan parang lumulundak Sabi ko nga lagi, parang pusa yan na trained mo na ng maayos, pero pag may lumundak na sisiw, nagugulat, nadakmak pa rin. Minsan sumusulpot yan
sa buhay mo na hindi mo inaakala, ikaw pala ay mayroong pang ganyang bandage na yan. Any areas na mayroon tayong bandage sa buhay, dapat alisin natin ito. Pero hindi natin kayang alisin yan. Ang makakalis lamang ay ang Panginoong Jesus. Kaya tingnan natin sa sarili natin. Lahat tayo, yung mga kahinaan, yung hindi natin maiwasan, yan yung mga part ng bandages ng kaaway sa atin. Actually, hindi tayo yun. Yung espiritu na nagmamaniobra sa atin para maging kahiligan natin ang bagay na yan, yun ang dapat matanggal. Dapat mapawalan ng bisa sa ating buhay. Ngayon, buksan natin ang ating mga Biblia sa John chapter 8, verse 31 to 47. Lahat ito ay, siguro kabisado nyo na ito eh. Lagi nyo nang binabasa ito. Pero dito tayo kukuha ng yung kaaralan, katuruan para sa bandage breaker na ito. So sige, kung nandiyan na kayo, basahin ko na. Verse 31, sinabi ni Jesus sa mga Hudyong sumasampalataya sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aral ko, totoo ngang mga tagasunod ko kayo. Malalaman ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sumagot sila kay Jesus, nagmula kami sa lahi ni Abraham, at kailanman hindi kami naging alipin ng kahit sino. Bakit sinabi mong palalayain kami? Sumagot si Jesus, sinabi ko sa inyo ang totoo. Ang sinumang nagkakasala ay alipin ng kasalanan. So yan ang yung bandage. Alipin ka, bandage. Okay. So verse 35, ang alipin ay hindi namamalagi sa isang pamilya sa habang panahon. Ngunit ang anak ay namamalagi magpakailanman. So, napakaganda nito. Kaya kung ang anak ng Diyos ang magpapalaya sa inyo, talagang magiging malaya kayo. So, bandage breaker, walang iba kundi si Jesus. Alam kong galing kayo sa lahi ni Abraham, pero tinatangka ninyo akong patayin dahil ayaw ninyong tanggapin ang mga itinuturo ko. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na nakikita ko sa aking Ama, ngunit ginagawa naman ninyo ang naririnig ninyo sa inyong ama. Sinabi ng mga tao, si Abraham ang aming ama. Sumagot si Jesus, kung totoo nga anak kayo ni Abraham, tinutularan sana ninyo ang mabubuting gawa niya. Ngunit tinatangka ninyo akong patayin. Kahit sinasabi ko lang sa inyo ang mga katotohanan narinig ko mula sa Diyos, hindi ginagawa ni Abraham ang mga ginagawa ninyo. Ang mga ginagawa ninyo ay katulad ng ginagawa ng inyong ama. Sumagot sila kay Jesus, hindi kami mga anak sa labas. Ang Diyos ang aming ama. Sabi ng kausap ni Jesus. Sinabi ni Jesus sa kanila, kung ang Diyos nga ang inyong ama, mamahalin sana ninyo ako. Dahil nanggaling ako sa Diyos. Hindi ako paparito sa sarili kong kagustuhan, kundi sinugo ako ng Diyos. Itong sabi ni Jesus. Hindi nyo maintindihan ang sinasabi ko dahil hindi nyo matanggap ang aral ko. Itong sinasabi ng ating Panginoong Jesus. Sabi ni Jesus, ang dyablo ang inyong ama. At kung ano ang gusto niya, yun ang ginagawa ninyo. Siya'y mamamatay tao mula pa sa simula at ayaw niya ng katotohanan dahil walang katotohanan sa kanya. Likas sa kanya ang pagsisinungaling dahil sinungaling siya. At siya ang pinagmumulan ng lahat ng kasinungalingan. Ngunit ako,
pawang katotohanan ang sinasabi ko at ito ang dahilan kung bakit ayaw ninyong maniwala. Sino sa inyo ang makakapagsabi na nakagawa ako ng kasalanan? Ito yung wika ni Jesus Christ. Wala. Bakit ayaw niyo akong paniwalaan kung katotohanan ang sinasabi ko? Ang mga anak ng Diyos ay nakikinig sa salita ng Diyos. Ngunit kayo, mga anak ng Diyos, kaya hindi kayo, ngunit hindi kayo mga anak ng Diyos, kaya hindi kayo nakikinig. So nakita natin itong last verse. So kung anak nga talaga ng Diyos, dapat pinapakinggan mo ang mga salita na nagmumula sa Diyos. So kung ayaw makinig, ibig sabihin, hindi ka kasama, hindi ka anak ng Diyos. So purihin ang Panginoon, tayo pong lahat ay sandaling manalangin. Amang banal sa pangalan ng Panginoong Jesus, kami po'y nagpapasalamat sa iyo sa aming pagparito dahil upang kayo ay purihin, sambahin, dakilain, at pagbulay-bulayan ang iyong mga salita. Lord, nakikita mo ang puso ng bawat isa. Ninanais namin, Lord, na lalo pa namin maunawaan ang iyong mga salita. Lalo pa namin maintindihan ito. At hayaan mo na ang mga magagandang, mabubuting plano ay ipagkaloob mo sa buhay ng bawat isa. Lord, nakikita mo ang aming mga pangangailangan. Nakikita mo kung ano ang aming mga kahinaan. Lord, tulungan mo kami. Wala kaming magagawa kung wala ka sa aming mga buhay. Kaya hinahayaan namin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na bumaba sa buhay ng bawat isa upang palakasin ang aming buhay, na lahat ng aming nakakaharap sa araw-araw, malakpasan namin ito at patuloy kami magpupuri, magpapasalamat sa iyo kaluwalhatian. Kaya salamat, Ama. Pinabalik namin ang tagumpayan sa pangalan ni Jesus. Amen. So napakaganda po ng sulat ni Juan kung paano, siyempre kasama siya doon sa pag-iikot-ikot kasi ito mga nangyayari to yung patuloy ipinapalaganap ni Jesus Christ ang mga kanyang katuruan. At makikita natin doon sa discussions, ang unang bugad ng verse 1 ay verse 31. Sabi dito, sinabi ni Jesus sa mga Hudyong sumasampalataya sa Kanya. So yung kausap niya dito, sumasampalataya kay Jesus Christ. Kaya makikita mo na kahit na actually ang binigkas ng iba niyan, disciples ni Christ. Hindi mo maiwasan na may mga ganon. Kasi siyempre, kung nagkukulang ka sa pangunawa ng salita ng Panginoon, ay nagkakaroon ng konting problema dyan. Ngayon, ang tema natin ay how can we break free from the bondage of deception? Dito, bondage breaker pala dito. Dito. How can we break free from the bondage of deception? Paano tayo makakaiwas nito? Makakalaya. Ano ba yung deception? Una, ano ang ibig sabihin nito? Deception. Sa Tagalog, ang deception ay panlilinlang. Linlang. Narinig nyo na, linlangin mo para hindi tayo dito makita. Linlangin mo para hindi makapunta sa ating mapunta doon. So, linlang. Linilito. Linilito. So, linlang, salitang may kaugnayan sa mataas na uri ng pandaraya o panluloko. Sino na ba sa inyo dito ang mga nalinlang? Na-stab. Nabudol. Yan. Uri ng panlilinlang. Ang linlang ay hindi lang gawain ng masama, kundi rin naman ng mga dunong sa kabutihan at kasamaan. Dahil alam nila kung paano magkunwari para makapanlinlang ng iba. Kaya, di ba nakikita mo yan kahit sa mga negosyo? Sa una, pinakagat ka. Bandang huli, natulala ka. Yun, nalinlang ka noon.
inuperan ka, napakatindi ng Bitcoin. Yung pala, na bit ka ng husto. Nakuha lahat ng pera mo. Pagdating, nga. Yun, mga nalinlang yan. May panlinlang na ang dahilan ay pera. Yan. Ano pa? Mayroon naman para pagtakpan ang mga nagawa nilang pagkakasala na kung maari ay magawa pang maibato ang paratang sa ibang binibiktima nila. Nakaranas na kayo, naobserbahan kayo. Hindi ako may kasalanan. Ngayon gagawa ng paraan, yung mga tinataniman ng ebidensya, para ngayon maisakdal yung tao, nakawawa naman yung tao, walang kasalanan. So ito yung word na panlilinlang. So halimbawa, panlilinlang, yan, nasabi ko na kanina, scammer, budol-budol. Halimbawa sabihin ko sa sarili ko, uy, tapos ako ng PhD. Ano bang ibig sabihin ng PhD? Doctor of Philosophy. Pero iba pala yun. PhD, puro hirap ang dinanas. Yung pala yun. O kaya, sabi sa English daw, PhD, permanent head damage. So minsan yan ang nangyayari sa isang tao. So sa spiritual nating buhay, ang manlilinlang ay ang ating kaaway, walang iba kundi si Satanas. Ang pangit doon, pumapayag ka na linlangin ka ni Satanas. Di ba? Dapat hindi. So dito sa ating passage, nalililang tayo kung wala tayong pangunawa pala sa salita ng Panginoon. So kaya, tinuturuan ito kung bakit gustong-gusto ng Panginoon na lagi natin pag-aralan ang salita niya. Kasi ayaw niyang malinlang tayo. Kahit na doon sa Book of Joshua, bago nag-take over, bago inilagay ng Panginoon si Joshua para may pagpatuloy ang pagkatawag niya kay Moses na dalhin yung mga tao sa Promised Land. Ang nangyayari doon, pinaalalahanan siya ng ating Panginoon. Meditate the Word day and night. Para ano? Para maging successful or success ang kanyang gagawin sa lahat ng kanyang, yung pagkatawag sa kanya ng Panginoon. So ganun po tayo. Para tayo maging matagumpay sa layunin natin sa buhay, wala rin iba tayong babalikan kung hindi ang salita ng Panginoon. Yung Biblia, punong-puno po yun ng paalala, puno po yun ng mga pamamaraan kung gaano, kung paano ka maging matagumpay sa buhay mo sa araw-araw. Kaya dito sa ating passage, makikita natin ang mga Pariseo, sila yung naalipin ng espiritu ng panlilinlang. Naalipin sila. Bakit? Nagsasalita na si Jesus Christ ng katotohanan eh. Ayaw nilang pakinggan. So, ibig sabihin, naalipin sila. Sinarahan ang huwag kang maniwala dyan. Hindi totoo yan. Kaya, gustong patayin si Jesus Christ. So, makikita po natin na inakala nila kung sila ay nagmula sa lahi ni Abraham, ay nakakasunod na sila sa salita ng Diyos. Yan ang binanggit sa 38 hanggang 47. So dito po natin mapapansin, di ba, marami rin na, kaya itong discussion doon sa mga Pariseo at saka kay Jesus Christ, kasi itong mga Pariseo, kiniklaim nila na mula sila kay Abraham. Ay kaso nga, hindi ang kanilang pagsunod ay wala doon sa katotohanan. Bakit kamo? Sabi ni Jesus Christ doon sa binasa natin, kung nagmula kayo kay Abraham, dapat ginagawa mo yung gawain ni Abraham. Kaso ibang ginagawa nyo. Papatayin nyo ako. Hindi ugali ni Abraham yan. So dito, mapapansin natin na nandoon ang deception. So kung mayroon tayo sa buhay natin ng ganito, walang ibang makakapag-solve niyan. Hindi ako. Ako naghahayag lang dito, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus at tulungan natin ang sarili natin. At isagawa natin yung inuutos ng Biblia sa atin para makalaya tayo sa
panlilinlang ng kaaway sa ating buhay. Kasi pag naging kagawian na ng isang tao, yung nakasanayan na niya yan, na in-inject sa utak niya na tama yun, maniwala kayo sa akin, ang hirap niyan matanggal. Kasi papaniwalaan natin na tama yun eh. Pero dahil binago yung kaisipan natin ng espiritu ng kaaway, kaya sabi nga ng 2 Corinthians 4:4, ang Diyos ng sanlibutan ay binubulag ang kaisipan ng mga taong hindi nananampalataya sa totoong Diyos. Tayo, matagal tayong pinulag. Bakit? Isipin mo ba, papaniwalain ka na ang daming klase ng Diyos, may maliit, may... pero mo yun, di ba? Makikipagpatayan ka pa. Dahil sasabihin mo, hindi, yan ang tunay eh. Isang deception yon na bandage tayo. Marami pa, kahit ano dyan. Ayaw ko na magbanggit dahil baka mayroon sa inyo dyan at magalit kayo sa akin eh. So kayo na lang ang magtuklas. Hanapin nyo. Hingi kayo ng panalangin, manalangin kayo sa Panginoon. Then, sabihin mo, Panginoon, tulungan mo ako na makaalis ako dito. Ano ba yung bandage ko? Siguro naman, ikaw alam mo na yan. Kung bandage mo na katulad na lang, tamad ka magtrabaho, ay kitang-kita na yun. Kasi gugutumin ka talaga. Wala kang sweldo eh. So, how we can break free from the bondage of deception? Paano tayo makakalaya sa pagkaalipin ng panlilinlang ng kaaway? Unang point ko dyan is remain obedient to God's word. Dapat manatili tayo sa pagsunod sa mga aral ng Diyos. Hindi yung narinig natin, nalaman natin, ngayon lang yun, bukas, o sa iba pang pagkakataon, wala na sa atin ulit yun. So, nakalimutan, sasabihin na naman ng espiritu ng kaaway sa'yo, nakalimutan. Iikot na naman ulit natin yan. Pwede na ulit yan. So, kung hindi ka mananatili at panghahawakan mo ang salita ng Diyos, delikado ang lagay mo dyan, kapatid. Kasi, pasensya na, pagdating dito sa church, dito tayo nakakapag remind ba sa bawat isa, paalalahanan ang bawat isa. Kaso, ilang bang araw ang isang linggo? 7. So, isang beses lang tayo nagkikita-kita, tapos 2 oras lang. Alam mo, yan ang sinabi ko dati sa mga magulang nung nagkaroon kami ng school dyan, sa pre-school. Sabi ko sa kanila, huwag niyong sisihin sa mga teacher yung development ng mga anak niyo. Kasi, tingnan niyo, dito sa school, 1.5 hour lang sila. Tinuturo yung pinakamabuti sa lahat. Kung paano sila, tinuturuan namin manalangin, may placement yan, lahat-lahat, ando doon. Tapos ang mga illustrations namin, puro biblical. Kasi po, ang hirap ng development ng bata. Bakit? Pag uwi sa inyo, ilang oras ba sa inyo yung bata? Diba? Kung 1.5 sa inyo, 22.5 kasama-sama mo. Ay pag umuwi ang bata at nandoon sa iyo, at ang nakikita nila ay hindi maganda, paano matututo yan? Diba? Kaya huwag natin sisihin sa pastor, sa teacher, sisihin natin po yung sarili natin. Sabi ko nga nung nasa abroad ako, ang tagal ko na 10 years, 14 years sa Oman, di ako matuto mag-Arabic. Pero nakakaunawa ako. Sabi ko, bakit gano'n? Tapos may dumating kami na kilala na nurse, 3 months, 4 months, ang galing magsalita ng Arabic. Kasi alam mo kung bakit? Ang kasama ko sa accommodation, hindi naman Arabic, puro Pilipino. Eh di anong style ng usapan namin? Pumunta ako sa opisina, English naman ang ginagamit namin. So, hindi ka masyado sakutan ng Arabic. Hindi mo na ipapractice. So, anong nangyayari? Kaya umabot na ako ng 14 years doon, wala ako. Mayroon naman ako natutunan sa lamalay ko. Kaya,
Pag may nagano sa akin, Assalamualaikum, sabi ko, malay ko sa'yo. Eh, yung mga banat yan. Kaya nung, pag sinabi, uy, yung ating isang kasama na Pinoy, nagpa-convert na ng, ng ba yan? Ng pangalan, o Muslim na. So, ano na ang pangalan niya? Kasi pare-pareho ang pangalan niya, yung, si Ali, mga Ali, ganun. Sa atin dito, Ali, babae yun eh. Doon lalaki yun. So, sabi niya sa akin, nagpa-convert na. Sabi ko, anong pangalan? Si Muhammad bin Duling ba? O sabi sa akin, ay pasaway ka. Hindi ganun, baka magalit siya. Hamdulillah. Sabi nga na, di ba may hamdulillah? Sabi ko, hamdululing. Yung mga ganun lang ang, kasi ako maloko ako, pag medyo may nagsasagot ng ganyan, para tumawa kasi puro seryoso eh. So hindi ganun. Ngayon sa atin, sabi ko nga, huwag natin sisihin kahit kanino ang problema natin kinakaharap kasi nasa sayo yun. You have to act naman. Gumawa ka. Kasi ito, lalo na sa Panginoon, ang ating, it is a voluntary. Hindi kita pipilitin, pero pagtsatsagaan kitang share ng Word of God. Pero ito ang magdidesisyon. Alang-alang naman, kukuha ko ng kasama dito sa church, bubuhatin ka namin para dalhin dito tuwing linggo. Hindi naman pwede yun. Eh, papalahanan kita na. Kasi that is for your good pa rin. Ito, kaya nga, binabahagi ang So makita, balik tayo dito sa remain obedient to God's Word. So pag binasa mo ang 31 to 36, sinabi ni Jesus, di ko na itutuloy hanggang 32 lang, sa mga Hudyong sumasampalataya sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aral ko, totoo ngang mga tagasunod ko kayo. Malalaman ninyo ang katotohanan, di ba? At ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Hindi sinabi ni Jesus Christ, oy, magbago ka na. Ikaw mismo ang makakatuklas ng sarili mo kung saan ka nabubulit sa kasalanan. Of course, sasabihin ko, Brad, mukhang okay ba yung ginagawa mo? Nasa Bible ba yan? Para hindi ka naman masyadong masaktan, di ba? Pagbihira ka naman, pastor. Eh, hindi naman yung linggo eh. Pwede yan, pwede. Pagdating ng linggo, magbabago na ako. Magbabago na ako sa linggo. Pero ngayon, may schedule. Pagpunta mo sa church, para bang di-switch Jesus Christ. Dito na ako. Pag wala sa church, balik naman. Wala tayo, huwag natin pag-usapan ganyan. Wala tayo sa simbahan. Nasaan labas tayo ngayon. Kaya okay lang yung ganito. So, mapapansin po natin, naalala ko tuloy nung nasa pa ako, na biro namin dun sa mga kasama namin mahilig mag-disco. Sabi ko, ayan na naman. Pagkatapos nito sa church, mamayang hapon sa Sheraton Hotel, may disco doon. Kaya disco. Paglabas ng isang muntik masagasaan, sabi niya, Diyos ko, hindi na disco, Diyos ko. So, ganun po ang nangyayari. Ngayon, dito sa passage natin, may dalawang klase ng disciple si Jesus. Ang akala lang natin, ang disciple ni Jesus Christ ay yung 12. Diba? Kasi yun naman ang registered. Pero base sa analysis ko, yun ang nagpapatuloy. Pero may 72 pa nga, di ba? So dito sa usapan ito, sa bungad pa lang, sa 31, sinabi na niya na yung mga mananampalataya, yung naniwala kay Kristo. So ito, sumasampalataya. Ibig sabihin, part siya ng disciple. Parang kayo, halimbawa, ilang kayo nagdi-disciple? Mga 20. Ilan ba? 20? Pagdating ng bandang huli, pagkatatlo na lang kayo. Yung iba, yun yung taas babalik yung, yung 17. Bakit, pastor, hindi dapat ganyan. Ganito yan, ganyan yan. O, di ba? Kasi nahaluan ngayon ng ibang pagkaunawa, pagkaintindi. Pero okay lang sa akin yan, basta biblikal ang pag-usapan, kahit magdamag tayo mag-usap eh. Yan ang gustong-gusto kong pag-usapan. So, dalawang klase ang disciple ng Panginoong Hesus. May nagpatuloy sa pagsunod at mayroon naman hindi. Anong katibayan natin dito? Buksan natin ang John chapter 6, verse 66 hanggang 67.
Mula nooy, marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod. Itong passage natin nasa 8, chapter 8. Yan, nasa chapter 6 pa yan. So, at hindi na sumama sa kanya. Tinanong ni Jesus ang 12, at kayo, gusto rin ba ninyong umalis? Di ba? Sinalis kayo yung 12. Siyempre, nalagyan na kayo ng deception ng linlang. Nililinlang ng kaisipan nyo. Kayo, sasama pa ba kayo sa akin? Sabi ng Panginoong Jesus. So dito natin makikita na struggle din ang Panginoong Jesus nung mga kapanahunan niya. Lalo na noon na hinuhuli at kinukulong nung panahon ni Apostle Paul. Ay tayong Kristiyano ngayon, malaya tayo pumunta sa church. Dati hindi. Sa Middle East, hindi ganun. Ang pasok sa church, kung 9:30 ang service, may pumapasok na niya ng 5. Kasi hindi pwede magsabay-sabay. Pag na-detect ng mga Pilipino na Muslim, ang gagawin nila, ayan, may church dyan. Pag naisumbong nila, may bayad sa kanila yun. Kaya ngayon, pag nahuli yun, okay lang sa kanya. Kahit na pupugutan ng ulo o dyan, lalatiguhin, kumita siya. So, tingnan mo ang ugali ng tao. So, dapat hindi ganyan. So, 66 and 67. Nagulat nga ako dyan, puro 666. Pero, verse lang yan. So, kumbaga, dito, challenge ni Jesus Christ. Kasi nga, nalilinlang sila. Ang disciple na narito sa passage ay yung mga hindi nagpatuloy. Yung mga nakatunggali ni Jesus Christ ay yung mga hindi nagpatuloy sa huli. Pero salamat dun sa mga bumabalik. Kahit man tayo, nararanasan natin yan. Sa una nating pag-a-attend, bandang huli, di tayo nagpapatuloy. Ano ba yan? Ano ba yan sa church na yan? Bakit ganito yan? Ang gugulo nila. Pero kalaunan, mabuksan nila, ay tama nga pala yung napag-usapan nila doon. So bumabalik. So dito po, maging maingat. Ang akin lang warning dyan, make sure na, kaya napakahalaga, maging katulad tayo ng taga-Bereans. Na lahat, katulad nitong pinipreach ko, dapat saliksikin mo rin yan sa inyo para hindi kayo malinlang. Baka mamaya nililinlang ko kayo So ang malaga dyan, makita nyo yung katotohanan. So kaya sa patuloy ng pag-aral at pagsunod mo sa salita ng Diyos, malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa iyo. So isa yan sa pinakamahalaga para matanggal yung bandage na yan. Remain obedient to God's word. Manatili tayo sa salita ng Panginoon. Kasi napakahalaga niyan. Kung hindi natin gagawin yan at hindi tayo na nanatili sa salita, ibang mga aral ang mapapasok sa atin. Dapat laging dominated yung aral sa sanlibutan. Dapat ang nakakalamang yung aral natin sa Panginoon. Nasubukan ko na yan. Ang dami kong inaaral. Mahilig kasi ako mag-aral. Lalo na yung electronics na yan. Lahat ata hanggang di pa ako nakuntinto. Nag-u-online pa ako sa US noon. Pero nakita ko, yun, memorization lang yun. Mananatili lang yung sa ganyang kalagayan. Pero dito sa salita ng Panginoon, iba. May kakaibang mararamdaman ka na nagbibigay ng lawak ng pang-unawa mo, kaisipan mo. Na kahit na napakahirap ng iyong tinatahak na daraanan, mayroong siyang encouragement at mayroong siyang pamamaraan na nangungusap sa iyo na makikita mo, bibigyan ka ng ideya kung paano mo malagpasan yung mga kinakaharap mo sa buhay. Walang ganun na mga libro. Ang libro, history, record lang yun na ganito-ganito. Pero dito sa Bible, may history. Pero kakaiba kasi mayroong motivation sa buhay natin. Sabi nga, the word is spirit and we are life. So, makikita po natin, ang salita ng Diyos, espiritu, at ito'y nagbibigay ng buhay sa atin. Buhay na kaaya-aya. Ayaw niya na tayo saktan lahat. Ang ginagawa ng Panginoon sa atin, lalo pa tayo. Isipin mo si Jesus Christ, dumating para
magbuwis ng buhay para sa maunawaan natin ang mga salita. Pero itong nagmula kay Abraham, gusto siyang patayin. Tapos sabi pa niya, kami ang totoo, kami ang nagmula kay Abraham. Kami yung ngayon ka lang sumulpot dito, tapos gaganyan-ganyan ka. So nakita natin na kino-compare dito ni Jesus Christ yung pagkaalipin sa katotohanan at sa kasalanan. So pangalawang puntos natin ay walang iba kundi remain in the Father's love. Manatili tayo sa pag-ibig na nagmumula sa Panginoon. Ibang klaseng pag-ibig ito, hindi yung pag-ibig ng kapwa natin. Earthly yan eh. Ito, ang pag-ibig na ito, yung mula sa Panginoon. Bakit dito nasisilipan ni Jesus Christ? Sabi niya, basahin natin ang 41 to 45. Sabi niya, ang mga ginawa nyo ay katulad ng ginawa ng inyong ama. Sumagot sila kay Jesus, hindi kami mga anak sa labas. Ba, ang lakas ng loob nito. Ang Diyos ang aming ama. Sabi ng mga Pariseo. Sinabi ni Jesus sa kanila, kung ang Diyos nga ang inyong ama, mamahalin sana ninyo ako. So, nandoon ang pag-ibig. Itong pag-ibig na ito, kailangan matanggap, maranasan natin yung pag-ibig na yan na nagmumula sa Panginoon. Siguro naman lagi tayong may nababalitaan tulad ng yung mga ginagamit ng Panginoon, sabihin natin Russia, China. Bakit pumupunta yung mga misyonary doon sa lugar na yan, samantala may nabalitaan sila na pinatay na misyonary? Ganon din sa Africa. Bakit sumisigi pa rin sila? Ay sa atin, pag naban, ay huwag na tayong pupunta dyan. Hindi mo ba alam may nangyari kay ganito? Bakit tayo susulpot? Pero itong mga ito, hindi sila napipigilan. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay nasa sa kanila. Lait-laitin man sila sa lugar na yon, hindi sila tumitigil. Bakit? Dahil naranasan nila ang pag-ibig ng Diyos. Punta tayo sa kay Jesus Christ. Philippians 2, di ba? Madalas nating, yan? Inalis niya ang pagka-Diyos niya. Naging katulad siya ng ordinaryong tao na sa katayuang alipin. Pero, napagtagumpayan niya kung ano ang mandato na binigay sa kanya ng Panginoon para gawin ng Ama. Hanggang puntong kamatayan, hindi siya umatras. Kaya doon napatunayan, so kung mapapansin natin, huwag natin sabihin na, ay, alam mo naman pastor, kaya nagawa yan, Diyos yan eh. Hindi, tinanggal nga niya yung pagka-Diyos niya. Ibig sabihin, sa natural na pagkatao na katulad natin. Pero kaya palang i-overcome. Anong ginamit niya? Sa war. Hindi naman siya gumamit ng kanyon, missile or ang ginamit niya, kung paano niya ipakita ang katotohanan, dying for themselves. At ito ang napakatinding weapon na ginamit ng Panginoong Jesucristo. Ang namatay siya sa katotohanan sa pagsunod sa Ama. Kaya dito natalo si Satanas. So, ito yung mga weapon. Kaya bakit nasasabi niya, kung batuhin kayo ng bato? Tinapayan, ibalik mo, huwag mo lang tanggalin mong garapon kasi baka tamaan din ng mapukulan, mabasag. Delikado yan. Yung tinapay lang talaga. So, ganun ang estilo. Bakit ganyan ang mga turo ni Jesus Christ? Naiiba. Hindi katulad ng mga propeta noon. Pag nagsalita, grabe sila. Pero ganun man, salita yun. Ay kaso, sa kapanahonan natin, may nagpapatayan dito sa salita. Pagpapatayan ba kayo? Paglabas mo yung linaw, kaunawaan, katotohanan. Kasi, alam mo, maghahantong lang ito sa buhay natin ng kapahamakan. Kung hindi natin nakikita yung katotohanan sa salita ng Diyos. Kaya ngayon sinabi ko kanina, remain obedient to God's Word. So kung hindi tayo lang, bibitaw tayo lang, kaya tayo linlangin ng kaaway. Kaya ito nga ang sinasabi ng ating passage na ang makakapag-break lang niya si Jesus. So nakita po natin,
Paano tayo manatili sa pag-ibig ng Diyos Ama? Manatili tayo kung sinusunod natin ang mga aral ng ating Panginoong Hesus. Yun yung indikasyon, identification, na tunay nasa sayo ang salita, ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus na pinapadala ng Ama upang iligtas ang sangkatauhan sa kasalanan. So dito po natin makikita na talaga, sinabi nga dyan, ang mga ginawa nyo ay katulad ng ginawa ng inyong ama. So, makukumpare mo dito yung behavior ng Pariseo at behavior ni Jesus Christ. So, dito natin makikita kung sino ang tama. Sino ang nagbibigay ng katotohanan. Sabi ni Jesus Christ, kaya hindi nyo ako matanggap dahil hindi nyo naman sinusunod ang aking mga utos. At kung talagang nagmula kayo kay Abraham, hindi ganyan si Abraham. Kung buhay siya ngayon, ay magpupuri siya sa Ama. So anong kulang natin dyan? Pang-unawa. Minsan tayo ganun eh. Hindi natin naunawaan kasi nga, biktima tayo ng deception. Yan ang problema. Pag na-deceive ang kaisipan ng isang tao, kawawa ka. Lagi kang lulukuhin. Lagi kang dadayain. Bakit? Hindi mo maunawaan yung katotohanan eh. So, ang kaya lang magpaunawa ng katotohanan yan, salita ng ating Panginoon. Kaya huwag kayong bibitaw dyan. Intindihin, unawaan nyo lagi. Sabi dito, patuloy. Kung mapapansin natin sa John chapter 15, doon muna ako, verse 10. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Diba? Sabi ni Jesus Christ doon sa mga disciples, sa mga pinagsasabihan niya. Kung, tingnan mo ang link ng kanina, obedient to the word. Pag nag-lead ka, lagi ka nandun sa word niya, pinangawakan mo, doon pa lang ang pananahan mo sa pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. If you obey my command, if you love me, you will obey my commands. So yun ang pag-ibig. Ibig sabihin, kahit ano man yan na ang kalagayan ng kapaligiran mo, pero dahil nararanasan mo, naramdaman mo, pag-ibig ng Diyos sa'yo, ginagawa mo pa rin yung tama. Hindi ka nagpapa-apekto sa kapaligiran mo. Kasi, diyan nasusubok ang mga Kristiyano sa atin. Pag pressure na ang dumating sa kapaligiran natin, diyan mo na makikita yung tao kung naninindigan pa sa katotohanan. Minsan yan, nabubulan na rin ang paligid eh. Kaya minsan, nadadala sila. Pero kung nandoon ka, nasa tama ka, at sinasabi mo ang katotohanan, never kang madaya ng deception. Hindi ka malilinlang. So nakita natin dito, kung tinutupad ninyo, sabi sa 15:10, ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig, kung paanong tinupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. So, ganito ang logic bali niyan. Lumalabas lang ang pag-ibig na nagmumula sa Ama kung tama lahat ang ginagawa mo na base sa kanyang mga sinasabi. Kasi isa lang naman ang reference natin. Wala nang iba dyan. Ang magkakaroon lang ng pagkakaiba at pagbabago dyan, depende sa bawat isa kung paano niya isa katuparan, isa gawa, i-apply yung kanilang mga natutunan. Pag medyo nagbago na yan at mukhang naging Pariseo ng dating ko, no. Check mo yan. Kasi baka mamaya, yung deception na nandiyan sa'yo, di pa rin naayos. So, bantayan natin ang ating mga sarili. Kaya doon itong sabi ng 42, sinasabi ni Jesus sa kanila, kung ang Diyos ang inyong Ama, mamahalin sana ninyo ako. Pero hindi nakita ni Jesus Christ sa behavior ng mga Pharisees. Wala doon ang pag-ibig. Naalala niyo ang Corinthians, 1 Corinthians 13, sa mga giftings? Sabi doon ni Paul, kahit na manalangin kayo, kung nananalangin kayo, kahit na mapabangon nyo yung patay, kung walang pag-ibig, ay it is nothing. Ano pa?
Marami pa. So kung ang dating sa'yo ay wala yung pag-ibig, totally, walang kabuluhan. Marami doon binanggit sa pag minsan may time kayo. 13, basahin nyo yun. About love yun. At saka, kung titingnan nyo naman, may turo pa si Apostle Paul, yung love ay nandoon sa Galatians. The fruit of the Spirit is love. Ang una doon binanggit na love, actually ang ilalim nun, ano ba? Joy, patience, pag-ibig, may kagalakan na nandoon ang pag-ibig, may pagpapasensya na nandoon ang pag-ibig. So, nakakonek yan sa pag-ibig. So, hindi yung nagpapasensya ka, wala ka nung alam mo, pinapatawad na kita, pero hindi ko nakakalimutan yung ginawa mo sa akin. Huwag mo nang ulitin to. Ano ba pag-ibig noon? So, hindi ganun. Kasi, ang tinuturo dito sa atin ng Panginoon ay yung kung paano ka makasunod sa kalooban. Subukan natin. Pag ang kasama mo lagi ay ang mga ano bang tawag nito? Sa mga barka-barkada nung araw, di ba may mga prat-prat yan. Kung ang kasama mo, basakulero, anong mangyayari sa'yo? Ayun. Ganon. Pero kung ikaw ay lagi kaharap mo ang Panginoon, nagme-meditate ka sa Panginoon, di ba magiging, at least kahit papano, hindi ka man maging Diyos, pero, tawag yan, nai-impart yung pag-ibig ng Diyos sa'yo. May ibang pananaw mo sa kapwa mo. Sabi nga dito, wag, kung ikaw ay nagmula kay Abraham, hindi ganyan si Abraham. So, anong na-miss dito ng itong mga disciple na ito, na nakausap ni Jesus Christ? Masyado nilang hinawakan na lahit sila ni Abraham, pero hindi naman sila nananatili sa pagsunod sa salita. Kaya hindi makitaan sila ng ganon. Nagiging iba ang behavior nila. Why? Dito nga natin makikita Naalala ko yun Nag-go-board ako sa Makati. May umikot doon. Nagbibigta ng yung sing-sing alahas. So ay nadaya kagad. Nalinlang kagad yung kasama ko. Punta siya doon. Sabi ko, umalis ka na. Sabi ko, hindi ako bibili yan. Ginaganong ko ang gate. Sabi ng kasama ko, teka. Nakita niya, kumikislap-kislap yung sing-sing. Ay, nung nakita nung may dala-dala, ay nanatili doon. Kahit na sinasabihan ko, huwag na, tumuloy na kayo sa kabila. Kasi, alam niya mayroong nahook siya kaagad na-attract agad. Ngayon, sabi niya magkano? Ganito kahit, ang taas ng presyo, bandang huli, kahit mura na lang kasi, kailangan ng pamilya ko, walang masaing, kung ano mga reason out. Sa madaling sabi, pupunta ka ganitong kasama ko, binili. Nag-aalisa ng ganyan, nag-usap-usap na kami. Sabi ko, tingin ko, gusto mo bang makita ang tunay yan? Ay, sabi naman nung isa, yung mekaniko, madali lang yan. Tubig ng baterya. Teka, kukuha ko ng tubig ng baterya. Kumuha siya ng tubig ng baterya, pinapatakan yung sing-sing. Mamaya na, nangitim tingnan mo, ang galing man nila. So, yun ang nangyayari sa atin. Huwag tayo kaagad basta-basta madaya. Pag-isipan ng mabuti. Nakikita niyo yung mga nabubudol na sa bagay, tayo matatanda na, mag-ingat tayo dyan. Kasi minsan, lalapit sa iyo, ang galing magsalita. Magtataka ka, wala sa iyo yung passbook mo, kukuhanin mo pa sa bahay at i-withdraw mo pa siya ng pera. Di ba nakikita natin yan sa realidad yan? Anong mayroon doon? Nalinlang ang kaisipan niya. Kaya napahanga na magkaroon ng makapag-withdraw. Pagkatapos noon, magugulat na lang si nanay. Di ko maintindihan ang sarili ko. Bakit pinag-withdraw ko pa yun? Kaya kung may mga passbook kayo, itago nyo mabuti. Dahil baka mamaya, lalo na yung ATM na yan. Ako po. So, dito po nakikita natin na wala kang kamalay-malay, kaya kailangan mas maganda yung aralin ng salita ng Panginoon para maramdaman mo sa sarili mo na, teka, mukhang mali na itong ginagawa ko. Hindi ito tama. At least nababago tayo. Kaya magpatuloy,
At pagpatuloy sa pagsunod ng sa salita ng Panginoon at ayun na nga, manatili sa pag-ibig ng Ama. Tingnan mo, na-fulfill ngayon, naging Christian tayo. Gawa doon na, for God so loved the world, He gave His only begotten Son. Si Jesus Christ, dinemo ni Jesus Christ sa pamamagitan niya kung paano isa katuparan ang pag-ibig ng Ama. Kaya nababanggit ni Jesus Christ, ako at ang Ama ay iisa. At nananahan sa akin, hindi naman exact, kasi in spirit that time, ang Ama, si Jesus Christ nasa physical katulad natin. Pero yung mga ginagawa niya, yung ebidensya na nakikita sa pagpapatuloy niya sa pagsunod sa Ama, nakikita na kung paano siya mag-deal sa tao, doon mo makita, nandoon ang pag-ibig sa kanya. Samaritan woman, paano niya dinil? Ano pa? Andoon yung ang presensya ng Diyos kung paano ipakita na evidence na ang pag-ibig ng Diyos ay nasa kanya. So, ito ang hindi makita ng Panginoong Jesus doon sa mga Parisiyo. Kaya kahit na kiniklaim nila, nag-galing siya kay Abraham, binalikan siya ng ating Panginoon. Kung ang Diyos nga ang inyong Ama sa 42, mamahalin sana ninyo ako. So alam na natin, kung talagang kinikilala, ay born again ako. Ikaw pa ngayon nagpo-promote, born again ako. Kaso dalawang klaseng born again. Di ba? Sabi na, pag, alam mo yung tao niya, ano yun, na napansin ko yan dati. Talagang basaguliro yan dito sa komunidad natin. Pero ngayon, tingnan niyo naman, ang bait-bait niya. Sabi naman ng isa, di mo ba alam? Bunagin niya. Napunagin niya. Tapos mayroon na naman. Bakit yung kaibigan natin, sabi niya bunagin siya, pero tingnan mo, ganun pa rin, walang pagbabago. Bunagin yan. Diba? Dalawa pa lang born again ang pangalan. Parang itong disciples dito. Born again yan. Yung isa naman, born again yan. Yung isa, born again yan. Yung isa, born again yan. Mukhang kaibang dating yun. So, sabi dito, mamahalin sana nyo ako dahil nanggaling ako sa Diyos. Kung tutuusin, nakikita natin sa Parisiyo na bakit sila nagkaganon. Actually, nagkulang sila sa pangunawa at pagsunod sa salita ng ating Panginoon Jesus. Nire-reject nila yung turo ni Christ. Kaya doon sa 31, kung mananatili kayo, ay matutuklasan nyo yung katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa iyo. Ikaw mismo ang magdidesisyon, hindi ibang tao. Hindi ko kayo kayang porsahin. Kasi kung yung company nga nagpapasahod ng malaki, may nagre-resign pa rin. Bakit ka? Kasi hindi sila, mapapansin mo, hindi sila kumbinsido. Parang kay Jesus Christ, hindi sila kumbinsido, kaya sila ay umalis. So ipinapakita dito na kung sino ang nananatili sa pag-ibig ng Diyos at sino ang hindi. Yung mga umalis sa harapan ni Jesus Christ o sa pagsunod sa Kanya, yun ang hindi pinananahanan ng pag-ibig ng Ama. So yun po ang makikita natin. Kung nasa sa iyo ang pag-ibig ng Ama, makikita mo, nandoon ka, naka-abide ka sa salita ng Panginoon. So makikita mo na yung pag-abide mo sa salita ng Panginoon na isa pa pamumuhay mo. Kaya yung overall na makikita sa katauhan mo ay nandoon ang pag-ibig ng Ama. So ito ang hindi makita ni Jesus Christ sa mga Parisiyo. Kahit ng Parisiyo, nagkiklaim sila na lahi sila ni Abraham. Di ba may mga, sabi nga, Hudyo ka pero hindi mo namang ginagawa yung pagka-Hudyo mo. Sa probinsya, maraming Hudyo eh. Pag nagagalit yung nanay, ay nahudyo ka. Pero buti dito sa atin, walang Hudyo. Di ba, mga Kristiyano tayo.
So pangatlo, paano tayo makakalaya sa pagkaalipin ng panlilinlang ng kaaway? Remain in doing good. Para naman ma-identify kayo, ay, wala na yung yung bondage. Kasi dating behavior mo, nabago ka na doon. Pag-uugali mo, nawala na sa iyo yun. Iba na. Kaya, kahit hindi ka na magpakilala ngayon na born again, namamangha ko sa tao na yan. Siguro, born again yun, di ba? Mga ganon. Sila mismo ang makakatuklas sa iyo. Hindi mo na kailangan pang tuloy yung people's initiative na yan. Mga tao daw yung gusto, pero yung pala, may bayad. Tapos ginamit pa ang parang ganon. Huwag mo lang gawa ng ganyan. Huwag mo lang ilagay yung mga yung mukha mo dun sa sako ng bigas. O ano pa ba? Huwag mo lang ilagay yung mga para makilala ka. Hayaan mo silang makilala ka. Hayaan mo sila ang makatuklas sa'yo. Yan ang problema ng mundo kasi. Paligsahan. Pagdating sa Panginoon, alam nyo kung bakit ako matigas din ang ulo ko dito sa yung mga nagsishare. Pero nung natuklasan ko, sabi ko, ang napakaganda dito sa pagsunod sa Panginoon. Kasi hindi ka dito magpo-promote sa sarili mo. Ang magpo-promote sa'yo, yung Panginoon. At dito makikita mo na kahit iwanan ka na ng lahat, mayroon ka pang isang kakampi. Ang Panginoon. Kasi kahit na nga sa mag-asawa minsan bakit may mga mag-asawa na naghiwalay? Dahilan sa nawala na doon, nagkaroon na silang pagtalo-talo. Kumbaga, yung pinakadikit mong kaibigan, alam na ng mga obserbasyon na ng kapaligiran. Kung sino pa ang dikit mo, sabi niya mag-ingat ka dyan kasi baka mamaya, yung pa ang magiging malalim mo na kaaway. Ay, mga ganun. Magiging mabigat mong kaaway. So, dito sa Bible, nung nakita ko, sabi ko, iba pala ito. Kasi, hindi ka man samahan ng kahit sino, basta komportable ka sa Panginoon, hindi ka basta-basta babagsak. Laging may lakas na nagmumula sa iyong kalooban na pinapatatag ka. Kung tutuusin nga naman, ay bakit ba? Sa bagay, nandito tayo, nagpe-fellowship tayo kasi ipinapa-aral natin, pinapaunawa natin yung salita ng Panginoon. Kami, mga guide lang, pero pagdating sa panahon, haharap tayo sa Judgment Day na paninindigan mo o ilatisin ka ng Panginoon. Teka, pag tinignan ka ng Panginoon ng ganyan, alam lahat ang ginawa mo. Sabi ng Ecclesiastes, ano yun? Lihiman o hayag, magsusulit ka sa Panginoon. Kaya, ang aking encouragement din sa bawat isa, sikapin nyo na pagdating ng araw, pagdating doon sa Judgment Day, haharap kayo na may kapanatagan dahil alam ko ang ginawa ko. Hindi ako natatakot. Sigurado ako. Hindi by group dito. Sabi, Pastor Joshua, okay na, ligtas lahat ang divine. Malakas ka sa akin eh. Hindi ganun. Lagi ka dito, di ba? May mga donation ka lagi dito eh. Yung wala naman dito sa, di ba yan sa dati nating paniniwala? Akin yung pader na yan. Di ba yung pader na ganyan? May pangalan ko pa yan. Di ba? Sa church ganon. Yung upuan yung mahahabang diretsyo. Di ba? Donated by. Wala. Pagdating ng Judgment Day, wala yan. Kaya lagi kong sinasabi, kung gaano ka naging success sa negosyo mo, gawin mo rin yung ginagawa mo niyan sa Panginoon para success ka rin sa Panginoon. Papalaguin ng Panginoon yan kasi siyempre kailangan mo yan.
Paano ka mabubuhay sa mundo? Ay di, sabi pastor nung narinig ko dun, kailangan mag-tithes ka ng marami para sumagana yung ano mo. Ako hindi naniniwala yan. Pero mag-tithes kayo, ay magbigay kayo. Baka mamaya sabihin nyo, pambihira nga pastor eh. Sinabi mo na hindi naman basihan yun sa tithes and offerings eh. Hindi ko sinasabi na gano'n. Pero kahit na nagta-tithes ka pa ng tama, kung may pagkukulang ka sa iyong sarili, hindi ka naman nababago, yari ka dyan kapatid. Ang true blessings ng Panginoon, yung pagbabago sa iyo, kaya nagbibigay ka, hindi yung nagbibigay ka ng katulad ng investment na magbigay ako ngayon ng 10,000. Sigurado, kikita ako ng mga 20,000. Hindi naman ganun, di ba? So, ibig sabihin, lahat yan, isa lang yan sa pagsunod natin sa Panginoon. Pero marami pa. Marami pa tayong dapat gawin. Kaya, lahat yan, obserbahan natin sa sarili natin. Kasi alam ng Diyos, wala tayong may tatago. Kahit sino, dito, pag ang Panginoon ang kumilati sa sarili natin, sabi ng Ecclesiastes, magsusulit ka kung ano ang ginawa mo. Hayag man yan, ulihin. So, malinaw na hindi tayo makakawala. So, anong gagawin natin? Para ma-break ang bandage na yan, ay Jesus Christ lang ang solusyon. So, dito sa 3, remain in doing good. Manatili sa paggawa ng mabuti. Siyempre, kung lagi ang paggawa mong mabuti, huwag yung gagawa ko ng kabutihan to kasi pupunta ng US ito. Papadala na ko nito. Naku, ganda. Di ba mga ganon? Eh kung ako lang, yung nag-ano kanina sa akin, US yun. Pero hindi ko siya sinasabihan na, oh, dati naman, nung wala kang trabaho sa Oman, sakay ka ng sakay sa sasakyan ko. Pag nag-a-apply ka, ako ang nagdadala sa'yo doon. Tapos, ngayon, naging manager ka na. Ngayon, taas na lang, oh. Hindi ka man lang hindi mo man lang ako maalala. Dapat sana nagpapadala ka naman sa akin. Yung mga ganon. Eh, yung aking isa sa New Zealand. Oh, mukhang nakalimutan mo na ata. Eh, mga ganyan. So, ang ano doon, praise God, ginamit ka doon sa tao. Kung maalala ka, oh, sabihin, ay Kuya Josué, naalala pa lang kita, napanaginipan kita kagabi. Kaya, bahala ka nandito sa ipapadala ko sa iyo. Praise God. Hindi kita pupwersahin. Dahil, ikaw mismo ang nakakaramdam. Hindi yung, kasi, dapat ginaganon mo, pastor, huwag ganun. Nahirap na, baka magalit eh. So, sabi ng 37, alam kong galing kayo sa lahi ni Abraham, pero tinatangka ninyo akong patayin dahil ayaw ninyong tanggapin ang mga itinuturo ko. So, itong dahilan. Kaya kung nakikinig tayo sa salita ng Panginoon pero hindi naman natin sinusunod yun, parang katulad na rin yan ang nangyayari. Sa 38, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na nakita ko sa aking Ama. So sabi ni Jesus Christ, iba, nandoon ako sa Ama. Hindi ganyan ang dapat kong makita sa inyo kung kayo ay lahi ni Abraham. Sabi niya, ngunit ginawa naman ninyo ang narinig ninyo sa inyong Ama. Sabi ko, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na nakikita ko sa aking Ama. Ngunit ginagawa naman ninyo ang naririnig ninyo sa inyong Ama. So, ang point dito ni Jesus Christ, ang ginagawa ng mga Pariseo ay hindi galing sa Ama, sa Diyos, kundi sa kaaway. Kaya nga, di ba, pinagsabihan sila ni Jesus Christ dyan na ang Ama nyo ay ang diablo. Kasi nga, taliwas doon sa katotohanan. So, nakita natin dyan na itong si Jesus Christ ay patuloy niyang ipinapakita yung katotohanan. Subalit, ang mga Pariseo ay hindi sumusunod, gawa na sa deception na yan. Nalinlang na talaga sila ng kaaway. So sa 39, sinasabi ng mga tao, si Abraham ang aming ama. Sumagot si Jesus, kung totoong mga anak kayo ni Abraham, tinutularan sana ninyo ang mabubuting gawa niya. So dito natin makita,
Parang pinipilit ni Jesus Christ. Wala talaga akong makita kahit man lang yung kagawian ni Abraham sa inyo, wala eh. So, hindi kayo lahi ni Abraham. Sa pisikal, lahi kayo. Pero, sa katotohanan, hindi kayo lahi ni Abraham. Sabi sa 14, ngunit tinangka ninyo akong patayin. Itong mabigat. Kahit sinasabi ko lang sa inyo, ang mga katotohanang narinig ko mula sa Diyos, sabihin, pinapaabot lang ng ating Panginoong Hesus sa kanila kung ano nararapat, ay lalong nang gagalaiti yung Pariseo. Sabi dito, tinutularan sana ninyo ang mabubuting gawa niya. So, kung totoong mga anak kayo ni Abraham, tinutularan sana ninyo ang mabubuting gawa niya. So, pag sinaliksik natin ang buhay ni Abraham, hindi nga katulad nito na nagka-claim na lahi sila ni Abraham. So, ibig sabihin, kakaiba. So, dito natin makikita kung paano ang Panginoong Hesus pinapakita ang katotohanan na para ba sa isang doktor eh. Alam mo nung huling ko dun sa Abu Dhabi, nakaramdam ako yung COVID eh. Akala ko hindi COVID talaga kasi tinamaan ako ng COVID. Sabi ko, hindi na tumatalag yung COVID niyan. One time, parang matamlay ang katawan ko. Wala naman indikasyon na na hindi ako makakain. Kumakain naman ako, kaya lang parang tinatamlay ako na mahina ba ang katawan ko. Na parang trangkaso ang parating. So pumunta ako doon sa hospital, kasi nasa kabila lang namin ng hospital. Nung nandoon ako, pag-check agad sa akin ng doktor, sabi niya, huwag ka nang umalis. Sabi ko, bakit, Dok? May COVID ka. Ay, wala akong kadala-dala na gamit dito eh. Hindi, tawagan mo na lang kasama mo, magpakuha ka ng gamit ganun dito. So, na-detect nila. So, parang ganun. Tayo, akala natin wala. Pero yung tunay na ang tumingin, mapapansin mo, mayroon pala. So, dito, minsan, hindi natin nakikita sa sarili natin yung deception. Lumalabas siya kung may intense yung na pagkakataon. Pag sumama na ang espiritu ng deception, yung emosyon mo, sinabayan niya yan. Yari ka na. Kaya kailangan, pagdating sa ganyan, dahil kung nasasabi, alam mo, lahat tayo ay may diabetes. Para hindi umalma ang diabetes mo, huwag mong pakainin siya. Kung papakainin mo siya, at siya'y lumaki ng todo, sasakalin ka na niya. Di ba? Hindi ka na ngayon makalakad. Yung mga ganun. So, anong mga ayaw doon? Tanggalin mo para hindi na umepekto yung kalokohan na yan ng kung ano man yan na nasa katawan mo. So, ngayon dito, para matanggal yung bandage mo sa buhay, lapit ka sa Panginoon Jesus. Kasi siya lang ang makakapagbigay sa atin. Hindi kaya ni Pastor yan. Hindi kaya ng sino man yan. Yung late, yung tanghali na magising, ay kahit sinong doktor dyan siguro. May hirapan. Yung gising mo na hindi ka yung alarma nga, minsan eh. Alarmahan mo na yan ng 3 eh. Nagtitriyo na yung alarma na kinabit mo eh. Hindi ka pa magising. Di ba ganon? Pero, pag natanggal mo yan, ganon ako dati sa maaga pa, magro-ronda ako sa buong city ng Muscat. Para hindi ako para magising ako ng maaga, may nakaset ako dyan ng 4 o'clock, 4:30, 5. Tatlo yan. Bumili ako ng nung relo na may gano'n yung maingay talaga. Tatlo yan. Minsan na yan, umadlar yung una, naririnig ko yan pero parang malayo eh. Lalo ba ako natutulog dyan, mamaya andar yung isa, jowit na sila. Magagano na ako pag tayo ko ng ganyan. Parang tinatamad man to. Kahiga na naman ako. Pag higa ko, maya-maya biglang na lang tutunog yung pangatlo. Hanggang sa nasanay ako nung bandang huli, wala na akong alarm. Ang tawag ng iba dyan, body clock. Kaya kahit wala akong alarm, pagdating ng 4 o'clock, kusa akong gigising. O, di ba? So, kaya pala. So, gusto natin matanggal yung bandage ng ating buhay. Huwag yung alarm clock ang bilhin nyo, ha? Yung kailangan, anong sinabi dito?
Kailangan anong first ano natin? Ang una, remain obedient to God's Word. Pangalawa, remain in the Father's love. At pangatlo, remain in doing good. So dito po ay kailangan magampanan natin ito. So kung tayo ay nakakitaan ng hindi mabubuting gawa, alipin pa rin tayo ng panlilindang ng kaway, sundin natin kung sino ang inuutos ng Diyos. Kasi yan ang makakapagtanggal sa atin. So, para matagpuan, matutunan natin ang salita niya, sundin ang kanyang mga sinasabi, na sabi nga doon sa verse 32, balik ako, malalaman ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Sabi nga ng Lucas chapter 6, verse 45, ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan. Samantalang, ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong puno ng kasamaan. Sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi. So doon natin discern, madidistinguish ang kalagayan natin. Pag sinabihan ka, ay kapatid, ang laki na ng iyong pinagbabago. Huwag sabihin, mag-iisip ka ka, talagang ganun ako. Ay, kami yun. Dahil sabihin, ay sa kalooban ng Panginoon, actually, hindi ko sa grasya, hindi ko kaya itong gawin, pero nagtaka rin nga ako kapatid sa sarili ko. Bakit? Dati, lagi akong tanghaling gumising. Pero ngayon, maaga na. So, ibig sabihin, may nagbabago sa iyo. Kaya, ano mga kapatid? Watch out ha. Be watchful and pray. Kaya, tandaan po natin ngayon ito ang first Sunday ng Jesus, the bandage breaker. So tayo pong lahat ay tumayo, tayo mananang. Purihin ka, Panginoon, sa ginawa mo sa aming buhay sa umagang ito. Salamat sa mga salita mo na ipinarating ngayong umaga na marami kaming natututunan sa iyo kung paano namin nakita, na-identify ang mga under bondage of sin. Kaya, Lord, ang kahilingan namin sa iyo lagi, turuan mo kami na makita namin sa sarili namin ang aming mga kasalanan na hindi namin mabitawan. Ano man ito, Panginoon, ikaw lamang ang makakatulong sa amin upang putulin itong mga gawang laman na hindi namin gusto, subalit dumarating ang pagkakataon na inuudyukan kami ng kaaway na gawin ang mga bagay na yan na hindi naman dapat namin ginagawa. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon. Salamat sa mga nararito ngayon. Ipagkaloob mo sa kanila ang nararapat sa kanila, Panginoon. At alam ko maraming pangangailangan sila. Ikaw pa nakakaalam ng kondisyon ng puso, kaisipan. Kaya hayaan mo ang kapangyarihan na nagmumula sa iyo na magkaroon ng katuparan. Alam ko may mga personal desire sila na nananais. Ipagkaloob mo ito, Panginoon, kung hindi naman ito magiging labag sa iyong kalooban. Kaya pour out your blessings upon them, the financial, the material, and the spiritual blessings. Kailangan namin ito, Panginoon, para kami maging matatag at kami ay makasunod na patuloy makasunod sa kalooban mo. Salamat sa ginawa mo sa kalagitnaan. Ibinabalik namin ang katagumpayan nito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan. Sige po, umupo tayo.